Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Tutuban kung hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po ang pagkasunog nitong Tutuban Mall. Bandang alas 12 po ng madaling araw kanina nang magsimula ang sunog dito at hanggang ngayon po ay umuusok pa rin, malakas ang usok na nanggagaling mula mismo sa gusali. Ngayon po ay medyo itong kinapupwesto namin masasabi namin medyo okay pa dahil kanina po ay napakalakas ng usok at dito po ang direksyon ng hangin. Pero ngayon po ay nasa pataas na po nakikita nyo sa inyong mga screen ang buga po o ang usok na nanggagaling po dyan. Hindi pa po matukoy ng mga otoridad kung ano mismong dahilan ng sunog na yan. Bagamat patuloy investigasyon kanina, pagpunta po ng QRT dito sa lugar ay may nakita po tayo na mga nagsasalba pa ng kanilang mga paninda mula sa loob mismo ng umuusok na gusaling yan. At sa puntong ito po para sa karagdagang detalye, makakausap po natin si Chief Inspector Bonifacio Carta, ang hepe po ng Investigation and Intelligence Division ng Manila Fire Department. Magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon po, sir. So sa ngayon po, patuloy yung usok. Kasi kanina napansin namin, malakas yung usok, humina na bandang alas 4. Tapos ngayon, lumakas po ulit. Yung usok po kasi, sir, tuloy-tuloy po yung pag-travel nung usok papunta sa loob ng mall. Nagsimula ito sa ground floor. Ang mga stalls kasi ay may common ceiling. So yung nasusunog ngayon is yung pinagmula ng sunog is yung mga ceiling area ng ground floor. Tapos may hagdanan po tayo sa gitna, yung escalator. Doon ngayon umakyat yung usok at lahat ng madaanan ng usok, tuloy-tuloy po yung pagdaan na mainit na usok hanggang sa ma-reach po niya yung yung ignition point ng mga materials na nandun sa second floor. Yun na rin ang pagmulan ng another na sunog sa second floor. Opo. Karamihan po, ano po yung karaniwang paninda ng laman ng building na to, nitong area na to, mga tela din po? Actually po, ang mga paninda dito is mga RTWs, mga tela, may mga ibang electronic equipment, mga cellular phones, at saka may mga mga alhasan po, yung mga gems. At sa ngayon hindi nyo pa eksakto malaman kung ano talaga yung dahilan ng sunog? Hindi pa natin matutukoy yung dahilan kasi hindi pa tayo nakakapasok mismo dun sa pinaka point of origin nung sunog dahil sobrang laki po dun sa area na yun sa may focal point. Talagang naglalagablab na po yung mga apoy doon, yung mga roll-up doors talagang bumagsak na. At saka nadamay na rin po yung mga katabing stalls na kung saan sarado na po yung mga katabing stalls kaya nahirapan po tayo na ma-penetrate yung apoy kasi nasa ceiling po. So you need to open the roll-up doors tapos saka mo papasukin yung ceiling kasi yung ceiling kasi nito, yun ang ginawa nilang bodega. So yung mga nasusunog ngayon, yung mga stocks na tela na kung saan pag tela po yung na-involve sa sunog ay una, hindi po siya magliliyab kaagad. Kung hindi, magiging mausok at napakatapang yung usok na yan at delikado po yan sa kalusugan ng mga bombero natin. Opo, at ang pakiramdam nga ho namin dito, parang masakit siya sa masakit lalamunan. Sa dibdib talaga at saka lalamunan. Dahil iba po yung yung carbon monoxide po kasi na nilalabas na galing dun sa mga tela na nasusunog. At the same time, yung nakikita natin live yung naglalagablab ba ulit? Yung binabanggit nyo? Yun, naglalagablab yung apoy, nasa taas na po. At ito, gaano to kadelikado para ho dito po sa mga bombero na rumisponde? Kasi kanina, pumasok ho kayo, may breathing apparatus na kayong ginamit. Sa mga iba ho na wala, gaano kadelikado to usok? Medyo maapektuhan din po ng konti yung baga nila. So kailangan talaga, may certain amount kasi ng usok na kayang dalhin ng katawan natin. Tayo mga bombero, may percentage yan na pwede. Pagka tumagal tayo doon, pwede tayong makulaps or pwedeng maging sanhin ng kamatayan natin. Opo, yung kalusugan ng mga bombero pagkatapos nito ay paano po ang ginagawa ng BFP tungkol dito sa mga bombero? Actually po, may mga PhilHealth naman yung mga BFP. May regular check-up naman po tayo kasi bawat distrito po, may mga medical doctors tayo naka-assign at saka mga nurses. Opo, sir, panghuling katanungan, yung structural integrity, yung katibayan, yung tibay po nitong building na to, sa tingin nyo ba medyo delikado na rin? Sa ngayon po, kung medyo tatagal pa to ng mga sabihin nating mga isang araw pa, medyo alanganin na po yung flooring niya kasi yung ground floor po, doon pinagmulan yung sunog, medyo tumagal na po yung init doon. Ang tendency po noon, yung mga bakal na nagpatigas doon sa mga semento na yon ay pwede ring lalambot. So, posibleng kailangan na ring i-retrofit yun. Opo, sa ngayon po, ano po yung alarma sa oras na nag-uusap tayo ngayon? Sa ngayon po, we are still on Task Force Charlie. Lahat ng sa Metro Manila, hindi naman po. At least mga 3 fire trucks na po ang pinadala ng mga
kasama nating mga cities dito sa Metro Manila. Ano po yung susunod na plano nyo dito para maapula po? Sa ngayon po tuloy-tuloy pa rin po yung yung pagtatanggal namin ng mga fuel kasi sa laki na po ng usok at lumalaki na rin yung apoy. Ang ginagawa namin dito is yung fuel reduction na kung saan unti-unti namin tinatanggal lahat ng mga stocks dun sa mga stalls na hindi pa nasusunog para wala nang masunog at pag naubos na yung fuel, yung apoy na mismo ang titigil at mamamatay na siyang kusa. Papalamigin na lang po natin yung building. Maraming po salamat sa inyong panahon. Si Chief Inspector Bonifacio Cartang, hepe po ng Intelligence and Investigation Division ng Manila Fire Department. At ngayon nga po, nakikita nyo po na naglalagablab pa rin yung isang bahagi po ng gusali. Kanina po, puro usok na lang yan. Pero habang nagla-live po tayo dito, lumakas po ulit ang apoy at yung usok na maitim na nanggagaling po mismo sa loob ng gusali. Pahirapan nga po ang pag-apula sa sunog dito sa Tutuban Mall dahil yung mga tindahan ay nakakandado at hindi basta mapasok ng mga bumbero. Narito po report ni Dante Perelio. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, pasado alas 12 kaninang madaling araw, nabalot ng makapal na usok ang bahagi ng Tutuban Mall. Agad na pasugod ng mga may-ari ng mga pwesto sa mall. Kasi may pwesto po kami doon sa BO2. Malapit na po sa amin yon. Si 18 po kasi kami, si 18 daw yun nag-umpisa. Mabilis kumalat ang apoy sa ground floor. Sunod-sunod ang pagdating ng mga bumbero, lalo na nang itaas sa Task Force Alpha ang sunog, bandang alas 3 ng madaling araw. Dahil sa kapal ng usok, gumamit ang mga bumbero ng breathing apparatus at smoke ventilator. So yung usok po yun, delikado sa natin, sa kalusugan natin. So if possible, kailangan lahat ng papasok sa loob, naka-breathing apparatus. At saka medyo zero visibility dito sa loob. Ang behavior po ng tela pag nasusunog, bihira po na magliyab yan. More on usok lang. Makalipas ang ilang oras, ilan pang may-ari ng tindahan sa mall ang dumating para maghakot ng kani-kanilang mga paninda at kagamitan. Kanina pa alas 4 kami umahakot Mabuti, nasa labas kami. Hindi naman nasunog, pero mausok sa loob. Kailangan akutin, baka abutin Kaya lang alternate po, pinapalitan. Bawat po pagpasok 5, then lalabas din naman 5. Habang abala sa paghakot, nagbagsakan naman ang mga sunog na bahagi ng bubong ng mall. Isang babae ang nasugatan matapos mabagsakan ng tile sa ulo. Kaninang alas 11:30 ng umaga, umabot sa Task Force Charlie ang sunog. Ayon sa mga bumbero, simula pa kagabi ay gumamit na sila ng fire retardant foam para maapula ang apoy. Pero bukod sa highly combustible materials daw ang nasa loob, nahirapan yung mga firefighters dahil bawat stalls ay mayroong steel na roll-up doors na kung saan ito ay mga nakakandado. Makapal pa yung usok. Dante Perelio, GMA News.